Noong January 22, 2024, sa Northern England, isang 72 years old na lalaking nagngangalang Patrick ang nagsimulang magsisigaw ng malakas dahil sa matinding sakit matapos siyang turukan ng isang nakalalasong kemikal. Habang namimilipit sa sakit si Patrick, mabilis na tumakas ang lalaking nagkunwaring nurse na si Thomas na tila hindi alintana ang ginawa niyang krimen. Ngunit bakit nga ba tinurukan ni Thomas si Patrick ng ganitong mapanganib na kemikal? Makakaligtas kaya sa tiyak na kamatayan si Patrick? At sa kabila ng nangyaring ito, mabibigyan pa kaya ng hustisya ang biktima? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong detalye ng ginawang paglaso ni Thomas kay Patrick, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Dr. Thomas Kwan ay pinanganak noong 1971 sa Hong Kong. Siya ay isa sa dalawang mga anak na lalaki ni Jenny Leung. Sa edad na 13 years old, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Ang kanyang inang si Jenny ay nagdesisyong lumipat sa UK kasama ang kanyang dalawang anak. Dito nag-aral si Thomas ng high school at nagtapos ng medisina sa isang universidad. Noong January 2024, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang surgeon sa Sunderland. Maliban sa pagkakaroon ng matagumpay na karera, siya rin ay iginagalang ng kanyang mga katrabaho. Bukod pa rito, masaya siya at maayos ang relasyon niya sa kanyang binuong pamilya. Subalit tila may kulang pa para sa kanya, na nais niyang makamit maliban sa matagumpay na karera at masayang pamilya. Samantala, sa loob ng 2 dekadang pagkakahiwalay ng mga magulang ni Thomas, muling nag-asawa ang ina niyang si Jenny sa lalaking nagngangalang Patrick O'Hara na nooy 51 years old. Nanirahan sina Jenny at Thomas sa bahay ni Jenny sa St. Thomas Street, Newcastle sa loob ng 20 years. Bagaman hindi sila legal na ikinasal, itinuturing ni Jenny na panghabang buhay ang kanilang relasyon ni Patrick. Gayunpaman, may isang tao na hindi natutuwa sa kanilang pagsasama. Ito ay si Thomas, ang anak ni Jenny. Nagkaroon si Thomas ng inggit kay Patrick at nag-aalala na baka makihati pa ito sa ari-arian ng kanyang ina kapag ito ay pumanaw. Isa pa, hindi siya natuwa sa ideya na nakatira si Patrick sa mamahaling bahay ng kanyang ina at iniisip niyang hindi niya ito napapakinabangan. Maliban dito, nainggit din si Thomas sa kanyang kapatid na lalaki. Dahil nang nagkahiwalay ang kanyang mga magulang at namatay ang kanyang ama, mas malaking pamana ang natanggap ng kapatid na lalaki kumpara sa kanya. Kaya nga noong January 2020, nagsulat si Thomas ng liham sa kanyang ina na naglalaman ng akusasyon ng pagnanakaw ng pera mula sa kanyang ama. Inakusahan niya ang kanyang ina ng pagiging makasarili dahil hindi siya binigyan ng bahagi sa mana. Sinabi niyang iniisip lamang ng kanyang ina ang kapakanan ng kanyang kapatid at hindi siya binigyan ng anumang pag-aari. Sa kabila ng mga masasakit na salita ni Thomas, nanatiling maayos ang buhay ni Jenny at Patrick. At pinagwalang bahala na lamang niya ang hinanakit na anak at pinagpatuloy na lamang nila ang maayos na pagsasama bilang mag-ina. Noong December 2020, nagbigay si Thomas ng laptop kay Jenny bilang regalo na ikinatuwa ng lubos ng ina. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jenny, nag-install si Thomas ng spyware sa laptop upang subaybayan ang mga aktibidad ng kanyang ina, lalo na sa mga usaping pinansyal. Dito niya natuklasan ang mga ari-arian ng kanyang ina at nagpatuloy ang kanyang mga pagdududa na baka mapunta ito kay Patrick. Noong November 2022, pumunta si Thomas sa bahay ni Jenny at Patrick na walang paalam at sapilitang pumasok sa loob. Sa kabila ng pagsubok ni Patrick na pigilan siya, ipinagpatuloy pa rin ni Thomas ang pagpasok sa loob ng bahay. Dahil iniisip niyang may karapatan siyang magtanong tungkol sa ari-arian ng kanyang ina.
Ang ginawang pagsugod ni Thomas sa bahay ni na Jenny ay nagkaroon ng kaunting gulo, kaya tumawag ang mga tao sa bahay ng mga pulis upang pigilan ito. Ilang saglit lang dumating ang mga pulis para matigil ang eksena. Sa huli, pinaalis ng mga pulis si Thomas kung saan hindi na nagsampa ng anumang kaso ang ina sa ginawa ng kanyang sariling anak sa pag-aakalang magsisilbing aral ito para kay Thomas. Subalit dito pala magsisimula ang mas matinding pagkasuklam ni Thomas kay Patrick at pagkahumaling na makuha ng pilit ang mga ari-arian ng kanyang ina. Kaya sinimulan niyang magplano ng isang perpektong pagpatay. Noong 2023, nagtayo siya ng isang chemical research company at nagsimulang gumawa ng mga eksperimento sa kemikal. Inirehistro niya ang kumpanya sa Happy House Surgery at sinabi sa training manager na siya ay gumagawa din ng ilang mga libro patungkol sa kemikal at siya mismo ang nagsasagawa ng mga eksperimento. Pagkatapos noon, gumawa siya ng isang bagong pagkakakilanlan bilang isang nurse sa komunidad ng National Health Service o NHS kung saan nameke siya ng mga dokumento gamit ang pangalang Raj Patel, isang karaniwang pangalan ng Indian. Sa kanyang peking ID, makikita na si Thomas ay nagpaitim ng kanyang balat, gumamit ng peking bigote, nagsuot ng itim na peluka at naglagay ng brown na salamin. Noong first week ng November 2023, nagpadala si Thomas ng unang 2 pekeng mga liham kay Patrick bilang si Raj Patel na member ng NHS. Ang liham ay naglalaman ng mga logo ng NHS na may hyperlink ng medical jargon at isang detalye patungkol sa bakuna laban sa COVID-19. Batay sa liham, ito ay pinapaalam kay Patrick na siya ay makakatanggap ng isang pagbisita sa kanyang bahay para sa pagsubaybay sa kalusugan at pagbabakuna kasama ang isang COVID booster. Nasundan ang paunang liham makalipas ng isang buwan noong January 2, 2024. Ang nilalaman ng liham ay patungkol sa magiging pagbisita nito sa darating na January 22, 2024 sa oras na 9 a.m. hanggang 9 p.m. Sa mga oras na yon, hindi nagduda si Patrick sa natanggap na liham. Sapagkat ang liham ay may kasamang logo ng NHS na may kaugnay sa mga hyperlink at isang QR code na naglilink sa isang short health questionnaire para makumpleto ni Patrick. Bagong appointment habang malapit ng maisakatuparan ang plano, si Thomas ay naghanda ng kanyang final plan. Siya ay bumili ng isang prepaid SIM card at nag-file ng 4 days leave sa trabaho upang maisakatuparan ang plano. Noong January 17, 2024, 5 araw bago ang nakaplanong pagpunta ni Thomas kina Jenny at Patrick, nag-book siya ng isang kwarto sa hotel sa ilalim ng maling pangalan at address para mabuo ang kanyang huling plano. Noong linggo ng January 21, 2024, umuwi siya ng Sunderland at ginamit ni Thomas ang kanyang bagong SIM card para magpadala kay Patrick ng text message ng paalaala tungkol sa paparating na appointment para bukas ng umaga. Sa araw ng appointment, nagbiyahe si Thomas mula Sunderland patungong Newcastle gamit ang isang sasakyan na may mga peking plate number. Sa oras na yon, nakasuot na siya ng guwantes at gumamit na din siya ng isang clinical mask upang takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang linlangin si Patrick, ngunit upang maiwasan din na makilala siya ng kanyang sariling ina. Nang makarating sa bahay ni na Jenny at Patrick, kumatok siya sa pinto at nagpakilala siya bilang isang community nurse na si Raj Patel habang ginagaya niya ang isang Indian accent at nagsalita ng basag na English. Kaya naman hindi naghinala at hindi humingi ng anumang ID si Patrick kay Thomas. Pagkapasok, nagsimula ng isailalim si Patrick sa isang medical questionnaire tungkol sa kanyang kalusugan. Ngunit bago pa man magpatuloy ang ginagawa ni Thomas, hiniling sa kanya ni Jenny na suriin ang kanyang presyon ng dugo, kung saan pumayag naman si Thomas. Habang isinasagawa ni Thomas ang pagsusuri, hindi man lang nagkaroon ng anumang hinala si Jenny patungkol sa pagbabalat kayo ng anak. Kaya natapos ang pagsusuri sa dugo ni Jenny nang walang nangyaring kakaiba at pumunta na siya sa kusina. Matapos nito, muling binalikan ni Thomas si Patrick para mag-inject ng nakalalasong kemikal
kung saan ang buong akala ni Patrick na ito ay isang booster lang para sa COVID-19 vaccine. Nang matapos na maiturok ni Thomas ang kemikal sa kaliwang braso ni Patrick, agad na tumayo si Thomas at nagmamadaling naghandang umalis sa bahay. Habang si Patrick naman ay unti-unting nararamdaman ang pananakit sa kanyang braso at nagtanong kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba. Tumugon naman si Thomas na sadyang makakaramdam umano siya ng ganong pananakit. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, tumitindi ang pananakit nito kaya napapasigaw na lamang ito. Dahilan para lapitan siya ni Jenny at kamustahin. Hanggang pumasok sa isip ni Jenny na tila ang lalaking nurse na dumating ay katawanin ng kanyang anak. Kaya dali-dali silang lumabas upang alamin kung sino nga ang nurse na yon, subalit mabilis na nakatakas si Thomas sa lugar. Samantala, patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ni Thomas kaya nagpasya silang pumunta sa ospital. Pagkarating sa ospital, nalaman ni Patrick na tinurukan siya ng lalaking nagpakilalang nurse ng isang lason na nagdudulot ng isang nakamamatay na sakit na kumakain ng laman. Doon din nila nalaman ang lalaking nurse na nagpakilala sa kanilang nurse ay hindi nagtatrabaho sa ilalim ng NHS. Kinumpirma din ng ospital na walang organisasyon ng NHS ang nagpapadala ng sulat. Samantala, nanatili ng isang oras si Thomas sa hotel na kanyang inupahan para kumain at magpahinga ng saglit. Nabuong akala niya na nagawa niya ng perpekto ang kanyang plano. Ang hindi niya alam, mabilis na nag-imbestiga ang pulisya matapos matanggap ang ulat na nangyari kay Patrick. Sa kabutihang palad, nakakuha ang mga pulis ng mga CCTV footage mula sa St. Thomas Street. Gamit ang mga record ng footage mula sa hotel na kanyang tinutuluyan, ang ginamit niyang sasakyan, ang pagbisita ni Thomas sa bahay ni Patrick, hanggang sa pagbalik nito sa hotel at pag-alis, natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ni Thomas bilang ang lalaking nurse na nagpanggap at nagtangka kay Patrick. Makalipas ang 2 linggong pag-iimbestiga, noong February 2, 2024, agad na pumunta ang mga pulis sa bahay ni Thomas upang arestuhin siya. Pagkarating, hindi nagbigay ng anumang pahayag si Thomas sa mga pulis. Gayunpaman, sa paghahalughog ng mga pulis sa bahay ni Thomas, nakakita sila ng umaapaw ng mga ebidensya. Natagpuan nila ang isang notebook na mga detalye ng nakamamatay na lason na kanyang ginamit. Ang kanyang garahe ay naglalaman ng mga materyales sa paggawa ng isang nakakalason na kemikal na iodomethane at isang video kung paano gawin ito. Ang iodomethane ay isang kemikal na pesticides na nagdudulot ng mga paso at palto sa katawan ng tao kung saan tumutugma ito sa mga sintomas na naranasan ni Patrick. Nakakita rin ang mga pulis ng isang glass tube na naglalaman ng lason at isang syringe. Kaya pinagpalagay ng mga pulis na ang lahat ng nakuha nilang mga ebidensya ay isang pagpapatunay lamang na plano talaga ni Thomas na patayin si Patrick. Maliban dito, nakakita ang mga pulis ng isang backup na plano upang patayin si Patrick kung sakaling hindi niya maisakatuparan ang unang plano. Ang backup na plano ay ang pagbibigay ni Thomas kay Patrick ng mga libreng inumin at pagkain na may halong nakalalasong kemikal. Matapos ang pag-iimbestiga, dinala sa police station si Thomas. Inamin ni Thomas na tinurukan niya si Patrick ng isang mapaminsalang substance, ngunit tinanggihan niya na may balak siyang patayin ito. Sapagkat ang balak lang niya umanong gawin ay bigyan ito ng hindi komportableng pananakit o kakaibang nararamdaman. Subalit batay sa nangyari kay Patrick, siya ay dumanas ng matinding trauma at ang mas malala pa, napilitang putulin ang braso nito upang hindi kumalat ang lason sa buong katawan. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, noong October 7, 2024, si Thomas ay umamin din na nagkasala sa pagtatangkang pagpatay kay Patrick. Kalaunan, siya ay sinentensyahan ng 31 years na pagkakakulong sa bilangguan, kasabay ng pag-alis sa kanya ng lisensya bilang doktor ng UK General Medical Council. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Loy Valiente from Kingdom of Saudi Arabia, Glenda Comawas from Manila, Marquez Marvi from Romania, Ronel Acno, Heidi Ricarpo from Balanga, Bataan, at Jennifer Del Pozo from Jeddah. Sana po ay tamang bigkas ng inyong mga pangalan.
At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Thomas Kwan. Ako po si G. Maraming salamat.